update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng August 30, 2023 na kung saan sa ngayon po ay nagsisimula na lumayo si Super Typhoon Goring dito po sa ating kalupaan. Magandang tanghali. Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng August 30, 2023 na kung saan sa ngayon po ay nagsisimula na lumayo si Super Typhoon Goring dito po sa ating kalupaan at nasa layo po ngayon ng 178 kilometers southwest na dyan po sa Maibajos Island ng Batanes. Nataglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot po hanggang sa 250 kilometers per hour at mamayang gabi hanggang bukas ay posible po yan na makakalabas na sa ating area of responsibility. Samantala si Bagyong Haiko naman ay papasok na po sa ating PAR anumang oras mula ngayon at tatawagin na po yan sa local name na Bagyong Hana. Nasa severe tropical storm po ngayon at bukas ng madaling araw ay posible muli yan na lalakas into typhoon category. Pero ang magandang balita naman ay mababa po ang tsansa nito na tatama sa alinmang bahagi ng ating kalupaan pero mas papalakasin naman nito ang habagat na patuloy pa rin na magpapaulan dito po sa ating bansa. At ang LPA naman na nasa labas ng ating PAR sa ngayon ay isa na pong tropical depression o mahinang bagyo pero kikilos naman po yan pataas. At sa lagay po ng ating panahon ngayong tanghali kahit napapalayo na po si Bagyong Goring ay nagdudulot pa rin ng mga pag-uulan sa mga isla ng extreme northern Luzon, Ilocos provinces, ilang bahagi ng Cordillera lalo na po sa northern part at maging po silang bahagi ng Cagayan at sa ngayon po ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3 sa may Batanes and the northern and western portion ng Babuyan Islands, sa may Babuyan Island, Calayan Island at Dalupiri Island. Signal number 2 naman po sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, sa northern portion ng Ilocos Norte, dyan sa may Pagudpod, Adams, Bangi, Dumalneg, Burgos, and the extreme northwestern portion ng mainland Cagayan, sa may Santa Praxedes, Sanchez Mira, Claveria, Pamplona at Abulog, at signal number 1 naman sa northern and central portion ng Cagayan, sa may Salana, Tuaw, Igig, Amulong, Santo Niño, Piat, Rizal, Lasam, Gataran, Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Santa Teresita, Bugay, Baggao, Alcala, Camalanyugan, Apari, Alakapan, Balesteros, maging po sa Apayao and the northern portion ng Kalinga, sa may Balbalan, Pinukbog and the northern portion of Abra, sa may Tineg, Lagayan, Lakub, Malibkong, San Juan, Danglas, La Paz, Dolores, Bangged, Langangilang, Likwan, Baay at sa nalalabing bahagi po ng Ilocos Norte and the extreme northern portion ng Ilocos Sur sa may Sinait, Cabugao, San Juan at Magsingal. At dahil naman po sa habagat na patuloy pa rin na pinapalakas ng mga bagyo ay maulap na kalangitan rin na may mga pulupulong pag-ulan at posibleng may kalakasan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Central Luzon, lalo na po sa kanlurang bahagi, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, Panay Island at Negros, na posible po na magtuloy-tuloy ang mga isolated rains sa mga nabanggit na lugar hanggang mamayang hapon, kaya mag-ingat pa rin po tayo dahil posible pa rin ang mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin namang mga baybayin, ipinagbabawal po ang pagpalaot sa lahat po ng klase ng sasakyang pandagat sa mga baybayin po ng extreme northern Luzon kasama po ang northern seaboard ng Cagayan dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot hanggang sa 7 meters height. At iwasan rin natin ang papalaot sa silangang baybayin ng Cagayan, maging po sa kanlurang baybayin ng Palawan, dyan po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan.